tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. President Rodrigo Roa Duterte dinala na sa Villamor Air Base nila ni PNP Chief Marbil at General Torre. Pagkadating nga ni Tatay Digong sa NAIA galing sa Hong Kong ay agad itong kinuha ng mga pulis. Ayon pa nga sa pahayag ni Senador Bongo na pumunta sa NAIA para sunduin si former President Rodrigo Roa Duterte na kasama ang doktor ni Tatay Digong ay hindi daw sila pinapasok. At ang masakla pa, wala daw maipakitang warrant of arrest ang mga pulis, basta na lang daw itong dinala. Sa interview nga ng SMNI kay Tatay Digong kagabi, sinabi niya na even if you kill me now, totoo talaga, truly, is that not scare me a bit? Hindi naman ako magpapasalamat pero ikaliligaya ko na magpahinga na. At sa post nga ng PCO o Presidential Communications Office, ito ang kanilang sinabi na kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official na copy ng warrant of arrest mula International Criminal Court o ICC at alas 9 na ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating ng Pangulong Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutors General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo sa krimen laban sa sangkatauhan. Naku po, dahil nga sa ginawa na ito ng mga pulis, nang gigil ang mga netizen sa kanilang komento at ito ang kanilang banat, palagay ko, ililipad nila yan si former President Rodrigo Roa Duterte pag nasa ibang bansa na yan. Wala na tayong magagawa kaya dapat nang bantayan natin. Kaya nga, wala nang tiwala ang mga tao sa gobyerno dahil sa paglabag nila sa karapatan ng mga tao at puro na lang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Desperate move to cover up GAA, PhilHealth, corruption, laban lang Tatay Diggs. Ganito na lang tayo, puro salita sa social media, why not take it to the street? Hindi tatay ang kawawa kasi anytime pwede na siyang mamahinga. Alam nyo, sino ang kawawa? Tayo, ang mga anak natin na namumulat sa kagaguhan ng gobyerno. Philippine was put into map and recognized as the great nation during tatay's time and enjoy that nakaka-proud maging Pilipino but as of what it is. Nakakalungkot ang pangyayari kung sino pa yung may malasakit sa bansa, siya pa yung pinagtulong-tulungan. Maiiyak ka na lang habang napapanood siya na ginaganyan samantalang dami niyang nagawa. It breaks my heart, former President Rodrigo Roa Duterte, what this demon doing to you right now? Naunsa naman ng Pilipinas, oy. Nakakagalit, bakit kung sino pa yung tunay na may malasakit, siya pa ang ginigipit? Hindi na dapat magtagal sa posisyon itong bangag na presidente. Nakakaawa naman po si Tatay Digong. Grabe, umiyak talaga ako. Sobra akong nasaktan para kay Tatay Digong. Tuwang-tuwa ngayon ang mga alipores ni Bangag pero tignan natin kung may mananalo kahit isa sa mga ini-endorso niya. Ingat mga kababayan, pwedeng gawin nila ito para lumabas ang mga tao at magkagulo. Isa itong patibong to declare martial law. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? So to me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedure process, here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? There's naman doon blooper, puro
Pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Ano na? Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako presidente noon, may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant. Hindi po kayo nababother nito. I'm on for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. For Oh, na. yung susundan ka ng mga ICC. ICC? May 7,000 na daw po na mga police na ka-deploy sa Davao, sir. Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? At ako presidente noon, may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung ganun? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What would be the fucking reason for marshalling 5,700? Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport magabang. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? May sisi. ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impierno lang ito. Walang ano man to. Usap ko yung pamilya niya. Usap ko yung si Ma'am Hanilet, nakausap ko si former Secretary Medaldea.
Nandun daw sila sa loob ng kampo sa Villamor. So inaantay namin makapasok po ngayon. Sir, ano lang sabi sa inyo? Pagkababa ng eroplano, kinuha na siya ng Interpol, gano'n? Hindi ko alam kung sinong kumuha sa kanya, pero may mga pulis. At hindi ko kami pinapasok, pinagbawalan po. Ako, ang mga doktor niya. Doktor po ang kasama ko. Oo. Sir, may sabi kasi na yung arrest warrant daw po is from Interpol. Hindi ko pa po makukonfirma yan. Pero saan daw po ididiretso si PRRD, sir? Yan po ang hindi pa namin masasagot sa ngayon. Magbabalita po kami sa inyo upon makita natin. Kuya, Pero, sir, kumusta daw na- po si Tayo para komportable sila. Ayun, para sila. Sir, kumusta daw po si PRRD? Hindi ko pa po masabi kung nasa maayos siyang kalagayan dahil kagabi po masakit daw po ang kanyang likod. Kaya siguraduhin muna natin na sa maayos ang kalagayan. Dito po yung mga doktor niya, saka yung medical team. Sir, after po na mahawakan ng PNP si PRRD, paano po ba? Isasayalin po ba siya sa medical check-up muna bago po kunin ang tuluyan ng PNP? Karapatan po ng Pilipino na magpa-check up muna siya. Tingnan kung nasa maayos ang kalagayan. Hindi nga kami pinapapasok eh. Pero sir, ano po yung sabi ng pamilya niya? Chinek up po na ba siya bago siya kunin? Hindi ko pa po masasabi. Babalitaan ko lang po kayo mamaya. Sir, kasama Pagdasal nyo, manghinahon po tayo. Pagdasal natin si former President Duterte. Sir, kasama po Nasa ba maayos ang kanyang kalagayan. Sir, kasama po ba ni FPRD si Vice President Sara Duterte? Sa pagkaalam ko, hindi po yata. Sir, sino lang yung kasama niya ngayon na immediate na maalalay sa kanya? Anak niya, apo niya, at yung kanyang nurse, at saka si former Secretary Medal Anak? Dia. Apo, sino pong anak, sir? Si Kitty po. Ayun. Okay na kayo, guys? Okay na. Salamat po. Sir, salamat po. Salamat po. Ay, sir, last na lang, sir. Akin si Will po yung pagka-aresto kaya PRD? Hindi ko pa po masasagot sa ngayon, but sumusunod naman po sa batas. He is a lawyer, abogado po si dating Pangulong Duterte. Sumusunod po yan sa batas. Sir, bailable daw po. Anong gagawin yung hakbang kung didiretso na siya, kunin na siya ng Interpol? Pwede ba yun? Legal muna, legal. Sir, bailable daw po yung inciting to sedition. Magbe-bail po ba? Hindi ko po alam anong kasong sinampa sa kanya. Okay na. Ayun. Salamat po. Thank you, sir. Salamat Thank you. po. Salamat Pagdasal po, niyo sir. po, manghinahon kayo. Pagdasal niyo po si dating Pangulong Duterte. Mahal natin si Tatay Digong. Mahal na mahal po natin siya. Importante yung kanyang kalusugan. Sir, ano pong Ginawa niya ang lahat para sa bayan. Sir, Minahal niya tayong lahat. Pagdasal natin siya. Bilang ganti, pagdasal po natin siya. sir, ano pong implication nito sa mga Pilipino? Manghinahon lang po kayo. Sir, papasok ba kayo sa loob? Inaantay ko po, papasukin ako. Sir, sabi kanina ni Yusek Loring, wala naman daw na iserve na arrest warrant. Wala po ako nakikita. Hindi nyo pa nakikita na na-serve. Hindi nga kami nakapasok po. Hindi po kami pinapasok. Pero sir, ongoing na negotiation kung pwede kayong makalapit sa Pangulo. Tapos sir, sir kasama sa negotiation ninyo kung sa ospital siya diretso. Check up muna. Check up muna. Dapat. Ngayon sir, ngayon. Sa Cardinal. Okay sir. Check up muna sa Cardinal.